lalo itong lumakas ngayon. Isa sa pinakamalakas na imahe sa digmaang ito, bumalik ang Hades Warthog sa sentro ng operasyon sa kipot ng Hormuz. Kinumpirma ni General Duncan sa Pentagon na ang Hades ay kumikilo sa timog na bahagi ng Operasyong Epic Fury para atakehin na mabilis na sasakyang pandagat ng revolusyonaryong gwardiya ng Iran. Ilan araw bago nito, naglabas na ang CENTCOM ng opisyal na larawan ng eroplano habang nire-refuel ito sa ere sa gitna ng operasyon. Malinaw na hindi siya basta lumitaw doon at hindi rin ito simbolikong misyon, lalo na habang pinagdedebatean pa sa Washington ang pagretiro ng modelong ito. Ang pagbabalik na ito ay nangyari sa isa sa pinakasensitibong lugar sa mundo, sa pagitan ng Iran at Oman, kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng enerhiya ng mundo. Ayon sa EA, Ahensya ng Enerhiya ng Estados Unidos, noong 2024 may 20 milyong bariles kada araw ang dumaan sa Hormuz, mga 20% ng pandaigdigang konsumo ng likidong petrolyo. Sino ang nasa sentro nito? Sa isang banda, muling ginamit ng Estados Unidos ang Hades bilang opensibong sandata. Sa kabila, ang revolusyonaryong gwardiya ng Iran ay gumagamit ng mabilis na bangka sa pananakot sa dagat. Binibigyan diin ng ulat militar ng Estados Unidos na ang pangunahing target ng Warthog ay ang mga magagaan at mabilis na bangkang ito na matagal nang ginagamit ng Iran upang gipitin ang mga barko at banta sa paglalayag sa lugar. Hindi ito maliit na bagay. Ang ganitong target ang dahilan kung bakit lumitaw muli ang A-10 at naging makabuluhan ulit ang eroplanong ito sa 2026. Mahalaga pa rin ang mga katangian ng A-10 sa masikip, magulo at tensyosong kapaligiran tulad ng Hormuz. Ayon sa opisyal na talaan ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos, meron itong mahusay na kakayahan sa pagmamanobra sa mababang bilis at mababang altitude. Kaya nitong manatili ng matagal malapit sa lugar ng labanan at nananatili itong isang tumpak na plataporma para sa pag-atake. Sa madaling salita, habang mabilis umaalis ang ibang jet fighter, kayang manatili ng Warthog, magmasid, maghabol at tamaan ng target kapag may banta. At nakatutulong itong sagutin kung bakit nakatawag ng ganong kalaking pansin ang muling paglitaw ng Hades. Ang Warthog ay ginawa para sa digmaan, matyagang misyon at direktang pressure. Ngayon, muling lumilitaw ito sa isang tungkuling inangkop para sa dagat, nangangaso ng maliliit, mabilis at mahirap hulihin na mga sasakyang pandagat. Itinampok ng magasin na Airspace Forces na inilarawan ni Duncan ng eroplano bilang bahagi ng opensiba na nangangaso at sumisira ng mga mabilis na sasakyang pandagat. Sa kipot, pinaalalahanan din ng parehong publikasyon ng Hades ay dinisenyo para lumipad ng mababa, mabagal at matagal. Ang ganitong katangian ay angkop sa pangangaso ng maliliit na target. Hindi rin basta ginawa ang pagbabalik noong Pebrero 2, 2026. Bago pa lumaki ang operasyon, ipinakita na ng CENTCOM ang isang Hades na kasamang nagsasanay ng barkong USS Santa Barbara sa Gulpong Arabo. At noong 2023, ayon sa sentral na hukbong, himpapawid ng Estados Unidos, sumali ang mga Hades sa malaking ehersisyong pandagat kasama ang puwersa ng Amerika at Britanya sa reyon. Tinututulan nito ang ideya ng biglaang pag-iimprovisa. Nakikita natin ngayon ang pagsabak sa labanan ng matagal ng sinanay para sa misyon sa dagat. Kailan naging balita ang muling paglitaw nito? Ayon sa Reuters, nitong Biyernes, Marso 27, 2 barkong Tsino ang nagtangkang lumabas ng Golpo sa Kipot, ngunit umatras. Kahit na may mga katiyakan mula sa Iran na papayagan ng mga barkong itinuturi na hindi kaaway, direktang naging pagsusuri ng mga analista. Hindi matitiyak ang ligtas na pagdaan. Nakakatulong ito para malaman bakit bumalik si Hades. Hindi lang dekorasyon, kundi para kumilos sa lugar kung saan nananatiling buhay ang pananakot sa dag at naapektuhan ang kalakalan, enerhiya at pandaigdigang seguridad. Bakit ito mahalaga? Dahil ang muling paglitaw ni Hades Warthog ay nagbabago sa pananaw natin tungkol sa digmaan. Gumagamit ang Estados Unidos ng lumang disenyo ng eroplano para harapin ang patuloy na banta, mga kumpol ng mabilis na bangka, presyon sa mga sibilyang barko at pagtatangkang gawing. Malinaw ang mensahe, ang Hades ay nag-aalok ng eksaktong kailangan sa larangan. Matagal ang presensya, mababang lipad, tumpak na pag-atake at tuloy-tuloy na presyon sa isa sa mga pinakakitang-kitang sandata ng pananakot ng Iran sa dagat.